palaw na ipalaway araw ang pinakamaraming kaso ng COVID-19 sa Pilipinas. Sawa ka na ba? Sawa ka na ba sa paulit-ulit na naman ng balita? Yung nagbabalita, sawa na rin kaya? Okay, 5, 4, 3, 2, rolling. Hello, ako po si Kristan and I'm a field reporter. May ilang questions lang kaming itatanong sa'yo ah. Okay po, Direk. Ayos lang. Okay pa. Di ba ikaw yung nag-coverage sa factory ng tsinelas? Factory ng tsinelas? Opo. Ako nga po. Naalala mo pa yun? Tinatayang 74 ang namatay sa pagkasunog ng pabrika ng tsinelas dito sa Valenzuela. Sir! Ayos lang po ba kayo? Wala. Wala akong maalala. Wala. Naalala mo pa ba? Naalala? Ang alin? Yung nangyari sa Bohol nun? Bohol? Natatandaan mo pa ba? At live mula rito sa Bohol, ako si... Kailangan na maghanap ng open area kung saan pwede tayo mag-duck, cover, and hold. Kailangan natin protektahan ang ating mga ulo. Isang residente rito ang pinahintulutan tayong bisitahin ng kanilang bahay matapos ang lindol. Kung ating mapapansin sa aking likuran, nagkalat ng mga gamit na sira-sira at ang lupa nagkabitak-bitak. Wala akong maalala. Wala. Next question, please. Okay sir, let's proceed to your next question. Sir? Pa. Di ba po nagkaroon ng muling pagsabog ang Bulkang Taal sa Batangas? Naalala niyo pa po ba yun? Nito lang, taon, Opo. taal. Opo. Nakalimutan mo na ba? Kita pa rin sa aking likuran ang patuloy na paglabas ng usok mula sa Bulkang Taal. Kaya't pinapaalalahanan ng mga residente na magsuot ng face mask upang hindi malanghap ang volcanic ashes. Wala akong maalala. Wala. Yung sa Marawi, Ayo po, nagkaroon po kami ng documentary about doon. ano masasabi mo sa experience mo doon? Masasabi ko? Naiisip mo pa rin ba yung mga nangyari? Pinahintulutan tayo ng otoridad na bisitahin ang battlefield kung saan nagaganap ang Marawi Siege. Kung mapapansin sa atin, dito muna tayo pinagtago ng AFP dahil delikado sa labas. Dito tayo mas safe, mas okay. Ay. Wala akong maalala. Wala. Pagdating naman sa Baguio, Bukol po saan? sabihin na nating sa Yolanda. Yolanda? Bakas pa rin ba ang mga pangyayari? Halos nag-zero visibility na nga po rito sa Tacloban kung saan nag-landfall ang bagyong Yolanda. Malaki ang pinsalang naidulot ng bagyong Yolanda gaya ng nakikita sa aking likuran. Wala po akong malala. Wala.
Teka. Ang sabi niyo sa akin, tatanungin niyo ako about my personal life. Pero kung ano-ano tinatanong niyo. I've had enough of this nonsense. Sir Christian, ipagpatuloy na po natin. Sir, Po. Okay po. Next question po. sa palagay mo, sa daming beses nang nasa bingit ka ng kamatayan, bakit nandito ka pa rin at buhay na buhay? Siguro po isa sa nakatutulong sa akin upang makaligtas sa mga coverage ko na lubhang peligroso. Yung pagiging handa ko. Palagi kong dala tong bag na to na naglalaman ng syempre tubig, ready to eat na pagkain, tapos mga gamot, especially may asthma ako. Tapos mga damit at mga first aid in case na magtamo ako ng injury. Tsaka mga mahalagang dokumento. Ito na rin sa isang waterproof na pouch. At mga hygiene kits, andyan na rin. Para pangangalagaan ko pa rin yung sarili ko. Actually, hindi ko na ipapakita sa inyo kasi medyo magulo. Pero ang tamang pagkakasalansan ng mga gamit sa loob yung mga pinakamabigat sa ilalim at yung mga magagaan naman sa ibabaw. Sinisigurado ko rin na may phone number ako ng pamilya ko. Sa ganung paraan, makakamusta ko sila at makakamusta nila ako. Mayroon din tong mga contact numbers ng ahensya ng gobyerno, mga otoridad, para in case of emergency, matawagan ko sila at makahingi ng tulong. At syempre, kailangan rin sumunod sa mga otoridad. Kung kailangan lumikas o mag-evacuate, dapat sumunod tayo dahil kapakanan din natin ito. At kung may health issues naman tayong kinaharap, ugaliin natin magsuot ng face mask. Sa ganung paraan, poprotektahan natin ang ating mga sarili sa mga viruses na inaatake ang immune system natin dahilan upang tayo ay magkasakit. Kung kaya ko itong gawin, nakatitiyak ako na ito'y kaya mo rin. Sa totoo lang, naalala ko ang lahat ng yun. Sino ba naman ang makalilimot sa mga pangyayaring halos kumitil sa kanyang buhay? Ang mga pagdurusa at pagtangis ng luha mula sa mga mata ng mga nangulila.